Kabanata 1011, ang makalangit na kapigatian ng martial saint ay bumaba. Sa hindi kalayuan, ang divine sense ni Chinyu ay natigil sa 23 hakbang. Siya ay gumawa ng isang hakbang na may matinding kahirapan, na parang gusto niyang gawin ang ika-24 na hakbang. Sa kasamaang palad, kahit anong pilit ni Chinyu, hindi niya nagawang gawin ang ika-24 na hakbang. Mukhang 23 hakbang ang limitasyon. Pamaantong hininga si Chinyu. Sa hindi kalayuan, hindi naiwasang sabihin ng Pavilion Master, sa yugtong ito, pabayaan ang 23 hakbang, kahit 3 hakbang ay mahirap. Huwag kang masiyahan. Mapait na ngumiti si Chinyu at pamaantong hininga, oo, dapat masiyahan din ako. Pagkatapos sabihin iyon, ang kanyang banal na sentido ay lumipad pabalik sa kanyang pangunahing katawan, at ang kanyang mga mata ay bumukas ng may panginginig. Ang pagpapahusay na dala nitong eskarlate na dahon ng apoy ay talagang hindi karaniwan, sabi ni Ziyang Danqing. Tumango si Chinyu at sinabing, nagkataon lang akong nakuha. Dapat ba nating subukang malampasan ang susunod na kapigatian sa langit? Tanong ng Pavilion Master. Huminga ng malalim si Chinyu at tumango, oo, ayaw ko nang mag-aksaya pa ng oras. Gawin natin dito. Paprotektahan ka ng dalawa ng US, sabi ni Ziyang Danqing. Mapait na ngumiti si Chinyu, kalimutan mo na ito. Kung gagawin natin ito dito, natatakot akong sirain natin ang Dragon Transformation Valley mo. Hindi naman ganoon ka-exaggerated, sabi ni Ziyang Danqing sabay wave ng kanyang kamay. Umiling si Chinyu at sinabing, talagang hindi ito kalabisan. Senior, tulungan mo akong maghanap ng ibang lugar. Hindi na nagpumilit si Ziyang Danqing. Inilabas niya si Chinyu sa Dragon Transformation Valley at nagplanong maghanap ng ibang lugar. Pagkatapos ng paalala ni Chinyu, dinala ni Ziyang Danqing si Chinyu sa isang lugar na napakalayo sa halamanan ng halamanan. Ang lugar na ito ay isa ring lambak. Maganda ang tanawin, at mas tahimik ang paligid. Gawin natin dito, pagsang-ayon ni Chinyu. Bagamat gumaling na ang dantian ni Chinyu, nakaramdam pa rin siya ng kaunting pag-aalala. Matingkad pa rin sa kanyang isipan ang huling makalangit na kapigatian. Si Chinyu ay hindi pa nakakita ng ganoong sukat noon. Kailangan kong problemayan ang dalawang senior para layuan ako. Yumuko si Chinyu. Pagkatapos niyang magsalita, naupo siyang nakakross ang paa at sinimulan ang ikalawang makalangit na kapigatian ng martial saint. Ang mga hibla ng banal na kahulugan ay muling pumasok sa kanyang dantian. Sa sandaling ito, ang gininto ang core sa kanyang dantian ay nakatagpo din ng banal na kahulugan. Habang nagsasama ang dalawa, muling bumaba ang makalangit na kapigatian ng martial saint. Malalaking patak ng maitim na ulap ang dumampi sa tuktok ng kanyang ulo. Dahil sa sobrang lakas ng pressure ay nahihirapan siyang huminga. Ang maitim na ulap ay dumidiin sa lungsod at sinusubukang sirain ito. Sa pagtingin sa makakapal na madilim na ulap sa kalangitan, hindi napigilan ni Ziyang Danqing na mapabuntong hininga. Pitik. Sa sandaling ito, isang makalangit na kapigatian ang bumaba at bumagsak sa katawan ni Chinyu. Nang makita ang gayong makalangit na kapigatian, agad na namutla ang mukha ni Ziyang Danqing. Hindi nakakagulat na sinabihan tayo ng batang ito na layuan siya. Ang ganitong uri ng makalangit na kapigatian ay talagang sisira sa aking Dragon Transformation Valley. Nagulat na sabi ni Ziyang Danqing. Ito lang ang unang makalangit na kapigatian. Ang susunod na makalangit na kapigatian ay malamang na mas nakakatakot. Magtago tayo ng kaunti pa. Napaatras silang dalawa at tumingin kay Chinyu mula sa malayo. Matapos mabawi ang kanyang ginintoang core, hindi na kailangan ni Chinyu na kontrolin ang kanyang divine sense. Ang lahat ng kanyang lakas ay ginamit upang salubungin ang makalangit na kapigatian. Kung ikukumpara sa huling pagkakataon, ang oras na ito ay malinaw na mas madali. Madaling hinarap ni Chinyu ang unang tatlong makalangit na kapigatian. Sa isang kisap mata, ito na ang ikaapat na makalangit na kapigatian. Basag. Ang heavenly lightning na tumalo kay Chinyu ay namuo sa madilim na ulap. Sa pagkakataong ito, tila mas maikli ang oras na kinuha. Tumayo si Chinyu. Basag-basag na ang damit sa kanyang katawan, nakitang-kita ang kanyang malalakas na kalamnan.
Halika, hindi ako madaling matatalo sa pagkakataong ito, malamig na sabi ni Chinyu. Ang makalangit na kapigatian ay tila galit na galit. Sa isang malakas na putok, ang makalangit na kapigatian ay bumagsak patungo kay Chinyu. Katulad noong nakaraan, lahat ng nahawakan nito ay agad na naging abo. Ang malalaking bato at ilog ay sumangga sa isang iglap. Tinitigan ni Chinyu ang makalangit na kapigatian habang ang gininto ang liwanag ay sumabog sa buong katawan niya. Puno ng determinasyon ang mga mata niya. Ang heavenly tribulation ay bumabagsak patungo sa Chinyu sa napakabilis na bilis. Ang sizzling tunog nito ay nagpapataas ng pakiramdam ng pressure. Halika. Nang malapit nang bumagsak ang makalangit na kapigatian, si Chinyu ay nagpakawala ng galit na dagandong at ang kanyang katawan ay pumailang lang sa langit. Sa sandaling ito, ang gintong liwanag ay sumabog sa sukdulan. Boom! Ang ginto at asul na kulay ay nagbanggaan sa isang iglap. Isang matinding salpukan ang nabuo ng dalawang puwersa. Agad na nabasag ang mga bato sa paligid. Ang malawak at malalakas na puwersa ay mabilis na kumalat sa lahat ng direksyon. Hindi maganda. Tumakbo ng mabilis. Nagmura si Ziyang Danqing sa kanyang puso, at hinaila ang Pavilion Master habang tumalikod at umalis. Ang shockwave na nabuo ng dalawang kapangyarihang ito ay sweep out sa lahat ng direksyon. Kahit na sadyang pinili ni Chinyu ang isang lugar na napakalayo sa Dragon Transformation Valley, ang Dragon Transformation Valley ay hindi pa rin nakaligtas. Direkta itong nawasak ng kapangyarihang ito, at ang malago at lunti ang mga halamang gamot sa larangang panggamot ay direktang nalanta. May herbal field. Agad na nanlaki ang mga mata ni Ziyang Danqing. Sige, sundan mo ako pabalik sa Divine Alchemist Pavilion. Babayaran kita. Sabi ng Pavilion Master na nakakunot ang noo. Naglalaban pa rin ang dalawang puwersa. Umubo ang mga asul na ugat sa katawan ni Chinyu. Ang lahat ng kanyang gintong liwanag ay namuo sa kanyang kamao. Pagkatapos, sa isang galit na dagindong, ang gininto ang liwanag ay agad na sumikat at talagang direktang nagpakalat sa Blue Heavenly Tribulation. Bumagsak si Chinyu sa lupa, sa sobrang saya. Itinaas niya ang kanyang ulo upang tumingin sa langit at malamig na sinabi, may apat pa. Halika. Marahil ay ang mapagmataas na salita ni Chinyu ang nagpagalit sa langit, at ang madilim na ulap ay naging mas makapal. Ang makalangit na kapigatian pagkatapos ng makalangit na kapigatian ay namuo sa loob ng madilim na ulap, tulad ng isang mahiyaing babae na iniunat ang kanyang mga bukong-bukong. Isang bakas ng kidlat ang tumagas mula sa madilim na ulap. Gayunpaman, ang bakas ng kidlat na ito ay hindi bumaba sa mahabang panahon. Sa halip, ito ay nakatago sa loob ng madilim na ulap at hindi bumaba sa mahabang panahon. Ano? Ano pang hinihintay mo? Itinuro ni Chinyu ang madilim na ulap at sumigaw. Bago pa man mawala ang kanyang boses, ang kidlat na ito ay bumagsak na may hajejek. Ang bilis na iyon ay napakabilis. Bago pa man ito makita ng malinaw ni Chinyu, diretso siyang nabasag sa lupa. Ano ba ito? Nang malapit nang bumangon si Chinyu, talagang sumabog ang kidlat sa katawan ni Chinyu. Sa isang iglap, ang laman at dugo ni Chinyu ay lumipad kung saan-saan, at ang kanyang katawan ay nabasag. What the F***? Are you messing with me? Hindi mapigilan ni Chinyu na magmura. Bago pa muling buuin ang kanyang katawan, sabay na talagang bumaba ang natitirang tatlo. Three heavenly tribulation at the same time. Hindi maiwasang magbago ng husto ang ekspresyon ni Chinyu. Kabanata 1012, Mystic Realm ng Heavenly River. Ang natitirang tatlong makalangit na kapigatian ay magsasama-sama. Higit pa rito, ang tatlong makalangit na kapigatian na ito ay tila nagsasalansin. Ang ekspresyon ni Chinyu ay lubhang nagbago. Ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Nako! Naisip ni Chinyu sa kanyang sarili na hindi maganda ang hitsura. Sa pagtingin sa kanyang hindi kumpletong katawan, si Chinyu ay may masamang premonition sa kanyang puso. Rumble! Ang tatlong makalangit na kapigatian ay nakasalansan pa rin, na parang babagsak sila anumang oras. Sa hindi kalayuan, hindi rin masyadong maganda ang mga ekspresyon ng Pavilion Master at Ziyang Danqing. Sa gayong sukat ng makalangit na kapigatian, anumang tipak nito ay maaaring sirain ang kaluluwa ng isa.
Ang makalangit na kapigatian ng batang ito ay mas nakakatakot kaysa sa inaakala ko, bulalas ni Ziyang Danching sa pagkabigla. Tulad ng inaasahan sa anak ng taong iyon. Gotcha. Habang nag-uusap silang dalawa, ang makalangit na kapigatian ay bumagsak ng malupit. Heavenly Tribulation. Malakas na sigaw ni Chinyu. Sa ganoong sitwasyon, wala siyang paraan. Halika na. Ay nalalayan ni Chinyu ang kanyang nasirang katawan at itinaas ang kanyang dalawang kamay. Ang Golden Rays ay nagpaputok ng paputok, na nagnanais na puwersahang labanan ang makalangit na kapighatiang ito. Boom! Sa wakas, ang Heavenly Tribulation ay malakas na bumagsak sa katawan ni Chinyu mula sa itaas sa kalangitan. Sa isang iglap, ang lugar ay naging dagat ng kidlat. Lahat sa loob ng ilang daang metro ay asul. Nawasak ang mga bato, nabali ang mga puno, at maging ang ilog ay agad na sumangga. Ang galit na dagindong ni Chinyu ay maririnig mula sa gitna ng kidlat. Tanging boses niya lang ang maririnig, pero walang nakakakita sa kanya. Nakatitig sa gitna ng dagat ng kidlat ang Pavilion Master at Ziyang Danching, puno ng pag-aalala ang kanilang mga mukha. Dapat tayong kumapit, sabi ng Pavilion Master sa mahinang boses. Bagamat sila ay nababalisa, hindi sila nakakatulong. Dahil ang gayong sukat ng makalangit na kapigatian ay tiyak na hindi kayang tiisin ng kanilang mga katawan. Ang dagat ng kidlat ay patuloy na kumalat, at sa isang kisap mata, sakop nito ang radius na halos 1,000 metro. At ang boses sa gitna ng dagat ng kidlat ay naging tahimik at tahimik. Magiging okay ba siya? Sabi ni Ziyang Danching na nakakunot ang noo. Hindi kumibo ang Pavilion Master. Nakatitig lang siya sa dagat ng kidlat. Walang sino man ang nang-ahas na igarantya ang isang makalangit na kapigatian ng sukat na ito. Bukod dito, mula noong sinaunang panahon, maraming tao ang namatay sa Heavenly Tribulation ng Martial Saint. Dapat marami pa akong paghahanda noon. Hindi naiwasang sisihin ng Pavilion Master ang kanyang sarili. Kung naghanda siya ng isang protection na artifact ng Dharma para kay Chinyu upang labanan ang makalangit na kapigatian na ito, hindi na sana siya magdusa ng husto. Huwag kang mag-alala. Kung matitiis niya ito, ang kanyang lakas ay hindi maiisip, pang-aaliw sa kanya ni Ziyang Danching. Bahagyang napabuntong hininga ang Pavilion Master at sinabi sa mahinang boses, ito ang tanging paraan. Sa dagat ng kidlat, halos mapunit ang katawan ni Chinyu. Bawat pulgada ng kanyang laman at buto ay pumuputok. Ang kanyang katawan ay nawasak at pagkatapos ay muling pinagsama-sama. Gayunpaman, bago siya matagumpay na makabuo, muli siyang nawasak. Ang prosesong ito ay napakatagal, at ang sakit na dinanas ni Chinyu ay maliwanag. Sa kabutihang palad, ang divine sense ni Chinyu ay sapat na malakas. Sa ilalim ng gayong sakit, maaari pa rin niyang mapanatili ang kanyang kamalayan at matiis ang sakit. Hinding-hindi ako mahuhulog. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin, at maging ang kanyang bibig ay naglalabas ng mga bakas ng asul na liwanag. Unti-unting lumipas ang oras, ngunit ang dagat ng kidlat ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagkawala. Pinilit ni Chinyu ang sarili na tumayo. Hindi siya nang ahas na maging pabaya. Sa labas ng mundo, ang Pavilion Master at si Ziyang Danching ay mas nabigla. Hindi pa ito tumitigil. Kumunat ang noo ni Ziyang Danching. May nangyari ba talaga sa kanya? Umiling ang Pavilion Master at sinabing, nararamdaman ko ang kanyang panloob na chi. Ibig sabihin ay buhay pa siya. Ang makaligtas sa gayong makalangit na kapigatian ay talagang nakakagulat, sabi ni Ziyang Danching sa mahinang boses. Swoosh! Sa sandaling ito, isang figure ang biglang bumaril mula sa hindi kalayuan. Sino yan? Sabay na tumingin ang Pavilion Master at Ziyang Danching. Nakita nila ang isang lalaki na malamig na nakatingin sa direksyon ng makalangit na kapigatian. Langit na kapigatian ng Martial Saint, sabi ng lalaki sa sarili. Kumunat ang noo ni Ziyang Danching at nagtanong, sino ka? Bakit ka nandito? Napatingin ang lalaki kay Ziyang Danching. Bigla niyang ikinaway ang kanyang kamay at isang sinag ng liwanag ang bumaril. Ang nakakatakot na enerhiya ng chi ay direktang nagpalipad kay Ziyang Danching. Si Chinyu ba ang taong ito na dumaranas ng Heavenly Tribulation? Malamig na tanong ng lalaki.
Bahagyang sumimangot ang Pavilion Master. Hindi niya makita ang lakas ng taong ito. Ito ay sapat na upang patunayan na ang kanyang lakas ay higit sa kanya. Martial Saint. Naisip ng Pavilion Master sa kanyang sarili na hindi maganda ang mga bagay. Pagkatapos, lumakad ang Pavilion Master at bahagyang yumuko, wala kaming intensyon na gambling ka. Pinagamit lang namin ang lugar na ito. Handa kaming tanggapin ang lahat ng pagkalugi. Hayaan mong tanungin kita, ang taong lumalampas sa kapigatian ay si Chinyu. Hindi pinansin ng lalaking iyon ang mga salita ng Pavilion Master at direktang sumigaw. Hindi masyadong maganda ang ekspresyon ng Pavilion Master. Mula sa kanyang tono, malamang na ang taong ito ay para kay Chinyu. Hindi. Sa pag-iisip nito, agad na umiling ang Pavilion Master. No. You dare to lie to me. Ang lamig ng ekspresyon ng lalaking ito. Pagkatapos, habang nasa likod ang kanyang mga kamay, naglakad siya patungo sa direksyon ng Pavilion Master. Swish! Paglapit pa lang niya ay bigla niyang iniunat ang kamay at hinawakan ang noo ng Pavilion Master. Pagkatapos, isang strand ng banal na kahulugan ang pumasok at nagsimulang sapilitang hanapin ang kanyang kaluluwa. Ang ekspresyon ng Pavilion Master ay walang katulad na pangit. Gusto niyang magpumiglas, ngunit nalaman niyang hindi na siya makakalaya. HMPH. Si Chinyu talaga iyon. Gumisi ang lalaki, pagkatapos ay inihagis ang Pavilion Master sa gilid. Pagkatapos, tumingin ang lalaki kay Leihai at Ninishan, hindi naman talaga nag-effort na pumunta dito, para ma-meet ko siya dito. Sino ka ba talaga? Tumayo ang Pavilion Master at humarang sa harapan niya. Itinaas ng lalaking ito ang kanyang kilay at malamig na tumawa, isang mayfly na sumusubok na umalog sa isang puno, isang mantis na sinusubukang ihinto ang isang kalisya. Gusto mo bang mamatay? Malamig ang ekspresyon ng Pavilion Master habang sinabing, bagamat hindi ako ang iyong kapareha, tiyak na hindi kita hahayaang gawin ang anumang gusto mo. Ha. Agad namang tumawa ng malakas ang lalaking ito. Pavilion Master ng Medicine Gods Pavilion, sige, sasabihin ko sa iyo kung sino ako. Ako si Li Ziqi mula sa Heavenly River Mystic Realm. Magkadikit ang mga kilay ni Pavilion Master at hindi siya umimik. Wala pa siyang narinig na kahit anong Mystic Realm ng Heavenly River at wala pa siyang narinig na Li Ziqi. Ngunit ngayon na gusto ng lahat ng Mystic Realms na tanggalin si Chinyu, hindi na siya nagulat. Sa bansang sunog, hindi talaga ako nangangahas na patayin ka. Ngunit dito, maaari kong kunin ang iyong buhay anumang oras. Sabi ni Li Ziqi na nakapikit ang mga mata. Ang Pavilion Master ay hindi umimik, ngunit ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng mga agos ng lilang apoy. Kabanata 1013, tumuntong sa Martial Saint Realm. Hindi mapigilan ni Li Ziqi na ipikit ang kanyang mga mata nang makita ang paggalaw na ito. You really dare to stop me? Do you think you can stop me with just you? Malamig na sabi ni Li Ziqi. Paano ko malalaman kung hindi ko susubukan? Kalmadong sabi ng Pavilion Master. Naging malamig ang ekspresyon ni Li Ziqi habang sinabi niya, hindi mo alam kung patay ka o buhay. Pagkatapos niyang magsalita, ikinaway ni Li Ziqi ang kanyang malaking kamay at direktang humawak sa Pavilion Master. Ang Pavilion Master ay hindi nang ahas na maging pabaya. Isang purple na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Nagtransform ang aura na iyon sa isang malaking kamay at tumungo kay Li Ziqi. Bang! Sa kasamaang palad, ang agwat sa pagitan ng isang Martial Marquis at isang Martial Saint ay masyadong malaki. Paano magiging katapat ni Li Ziqi ang Pavilion Master? Sa sandali ng pakikipag-ugnay, ang lilang liwanag ay agad na nagkalat. Ang katawan ng Master ng Pavilion ay hindi maiwasang mapa-atras ng ilang hakbang. Hindi maiwasang magbago ang ekspresyon ng Pavilion Master. Pinasag mo ang aking porma sayon sa isang palad lamang. Talagang karapat-dapat kang maging isang Martial Saint. Sabi ng Pavilion Master sa mahinang boses. Malamig na sinabi ni Li Ziqi, naaalala ko na ang Wangu Qiyong ng Secret Realm ng Pamilya Wan ay tila interesado sa iyo. Mas mabuting pilayin ka at ibigay ka sa Wangu Qiyong bilang pabor. Kasabay nito, lumakad si Li Ziqi. Itinaas niya ang kanyang palad at itinulak palayo ang purple light ng Pavilion Master.
Ang Pavilion Master ay hindi nang ahas na maging pabaya. Nagmamadali niyang pinahid muli ang lilang liwanag at ginawa itong palad, hinampis ito kay Lee Ziki. Bang! Ngunit ang lilang liwanag na ito ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit sa harap ni Lee Ziki. Agad itong nagkalat sa pakikipag-ugnay. Dumaan ang palad ni Lee Ziki sa lilang liwanag at malakas na humampis sa dibdib ng Pavilion Master. Sa hampas ng palad na ito, agad na napaatras ang katawan ng Pavilion Master. Nagluwa siya ng isang subo ng dugo at ang kanyang mukha ay namutla. Tinubukan niyang tumayo ngunit napagtanto niya na ang sakit ng kanyang sugat ay naging dahilan upang hindi na siya makatayo. Hindi mo alam ang buhay mula sa kamatayan. Malamig na ngumuso si Lee Ziki. Pagkatapos niyang magsalita ay hindi na niya pinansin ang Pavilion Master. Sa halip, tumingin siya sa makalangit na kapigatian. Talagang mahirap na bagay na hayaan kang maging isang martial saint. Malamig na sabi ni Lee Ziki. Buti na lang at nakilala kita. Ang malas mo. Ibinuka ni Lee Ziki ang kanyang bibig at humakbang patungo sa kidlat na kapighatiang ito. Sa sandaling ito, bigla niyang napagtanto na ang kanyang katawan ay nagyelo sa kinalalagyan at hindi siya makagalaw. Bahagyang kumunat ang noo ni Lee Ziki. Ibinaba niya ang kanyang ulo at nakita niya ang dalawang malalaking lilang kamay na humawak sa kanyang mga binti. Sa hindi kalayuan, ginagamit ng Pavilion Master ang lahat ng kanyang lakas para sunggaban si Lee Ziki. Nililigawan mo si kamatayan. Agad nitong ikinagalit si Lee Ziki. Naglaslas siya gamit ang kamay at direktang pinutol ang malaking kamay na kulay ube. Kasunod nito, nanginginig ang palad ni Lee Ziki at isang sinag ng liwanag ang agad na nagpalipad sa Pavilion Master. Kung maglakas loob kang harangan muli ako, patayin mo ng walang awa. Malamig na sabi ni Lee Ziki. Nahihirapang tumayo ang Pavilion Master. Gusto niyang buhayin muli ang Purple Light, ngunit nalaman niyang wala na siyang lakas sa katawan. Stop! Nahihirapang sabi ng Pavilion Master. Ngunit paano iyon mapapansin ni Lee Ziki? Naglakad siya patungo sa Lightning Tribulation. Bata, patay ka. Tawa ng tawa si Lee Ziki. Ngunit nang ang kanyang paa ay dumampi sa kidlat na kapigatian, ito ay direktang ginawang pulbos ng Heavenly Tribulation. Ang kalahati ng kanyang binti ay agad na naging abo. Hindi maiwasang magbago ang ekspresyon ni Lee Ziki. Napakalakas ng makalangit na kapigatian, bulalas ni Lee Ziki. Kumunat ang noo niya at nanginginig ang katawan. Agad na bumungad sa kanyang katawan ang mga sinag ng liwanag. Ang mga sinag ng liwanag na ito ay patuloy na pumipihit sa kanyang katawan at sa wakas ay naging sandata. Sa proteksyon ng antas na ito ng baluti, muling humakbang si Lee Ziki patungo sa makalangit na kapigatian. Gayunpaman, nang mahawakan ng baluti ang makalangit na kapigatian, muli itong nabasag. Hindi nito maiwasang magbago ng husto ang ekspresyon ni Lee Ziki. Pinaril din ng paatras ang katawan niya. Ang makalangit na kapigatian ng ikalawang anak na lalaki ay talagang nakakatakot. Kulat na bulalas ni Lee Ziki. Kailangang malaman ng isa na siya rin ay isang taong nakaranas ng Heavenly Tribulation ng Martial Saint. Isa pa, matagumpay siyang nakaligtas sa makalangit na kapigatian. Gayunpaman, sa sandaling ito, kapag nahaharap sa makalangit na kapigatian ni Chinyu, talagang wala siyang kakayahang lumaban. Kung matagumpay na maging martial saint ang batang ito, hindi ko alam kung gaano siya ketekot. Sabi ni Lee Ziki sa mahinang boses. Nang maisip niya ito, bumaril ang kanyang katawan at dahan-daang sumara ang kanyang mga kamay sa ere. Pagkatapos, nakita niya ang isang malaking talim na nakadikit sa pagitan ng kanyang mga kamay. Ang talim na ito ay makapangyarihan at marilag sa hangin. Isang nakakatakot na aura ang kumalat sa lahat ng direksyon. Anak, hinding-hindi kita hahayaang maging isang martial saint. Malamig na sabi ni Lee Ziki. Sa sumunod na segundo, sumigaw siya ng malakas. Agad na gumalaw ang magkabilang kamay niya at mabangis na naglaslas patungo sa dagat ng kidlat na ito. Isang maringal na aura ang agad na pumasok sa panloob na chi ng makalangit na kapigatian na ito. Ang dagat ng kidlat na iyon ay talagang pilit na pinutol sa dalawang bahagi. Nang makita niya ang eksenang ito, ang ekspresyon ng Pavilion Master ay agad na naging sobrang pangit.
Si Liziki ay malamig na tumingin sa gitna ng heavenly tribulation at sinabi sa mahinang boses, talagang nagsasama-sama itong muli. Ang dagat ng kidlat na naputol sa kalahati ay umaalon sa lahat ng direksyon na parang mga alon. Ngunit napakabilis, ito ay parang isang agos ng tubig na muling nagsasama. Ulitin natin ito. Kahit na hindi natin kayang sugpuin ang kidlat na kapigatian na ito, mapapatay ka pa rin namin. Ngumisi si Liziki. Sa sinabi nito, muli niyang isinara ang kanyang mga kamay, at ang malaking saber na iyon ay muling namuo. Pumunta sa impyerno. Si Liziki ay nagpakawalan ng galit na dagundong at ang kanyang palad ay muling pinutol sa dagat ng kidlat. Swoosh! Ang dagat ng kidlat ay muling nahati sa dalawa. Ang malaking talon na ito ay talagang tumusok sa dagat ng kidlat at mabangis na tinadtad. Boom! Agad na yumanig ang lupa at yumanig ang mga bundok, at tumaas ang usok at alikabok sa lahat ng direksyon. Bagaman ang dagat ng kidlat ay muling nabuo, ang lupa sa ilalim ng dagat ng kidlat ay ganap na nabasag. Napasok ko na ang kidlat na kapigatian at kinuha ang iyong buhay. Tumingin si Liziki sa dagat ng kidlat at mahinang sinabi. Sigurado siyang namatay na si Chinyu sa ilalim ng kanyang malaking sable. Pagkatapos noon, lumingon si Liziki at tumingin sa Pavilion Master. Dumiretso siya sa harapan ng Pavilion Master at mapanghusga na sinabi, Pavilion Master ng Divine Alchemist Pavilion, kaakit-akit ka pa rin gaya ng dati. Hindi katakataka na ang brat mula sa pamilyang Wan ay sobrang bilib. Nilakihan niya ang kurbadang figure ng Pavilion Master at hindi niya maiwasang ipikit ang kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin. Walang pakialam na sabi ni Lizichi. Pagkatapos noon, hinawakan niya ng isang kamay ang Pavilion Master at niyakap ito. Gustong magpumiglas ng Pavilion Master, ngunit nalaman niyang wala na siyang lakas. Naniniwala ako na mag-aalok ang pamilya Wan ng magandang bargaining chip. Gumisi si Lizichi at malamig na sinabi. Tatalikod na sana siya at aalis, bigla siyang nakaramdam ng lamig sa kanyang likuran, parang sinasaksak nito ang kanyang likod. Agad na binalot ng lamig ang buong katawan niya. Ang pakiramdam na ito ay para siyang pinupuntirya ng isang mabangis na tigre. Ang ekspresyon ni Liziki ay nagbago ng husto, at nagmamadali siyang lumingon. Nakita niya ang isang binata na nakasuot ng maruruming damit na naglalakad palabas ng dagat ng kidlat. Ang kanyang ekspresyon ay malamig, at ang kanyang mga mata ay madilim habang siya ay naglalakad palabas ng dagat ng kidlat ng hakbang-hakbang. Chinyu, ikaw, hindi ka patay. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Liziki. Si Chinyu, na nasa hindi kalayuan, ay walang sinabi. Hakbang-hakbang lang siyang naglakad patungo kay Liziki. Ikaw, naging martial saint ka. Napalunok ng laway si Liziki. Nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa. Ano sa tingin mo? Malamig na sabi ni Chinyu. Kabanata 10:14, ito ba ang iyong trumpo? Sa sandaling ito, ang aura ni Chinyu ay naging lubhang kakaiba. Ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng katahimikan na parang tubig. Gayunpaman, sa loob ng katahimikang ito, tila may isang marahas na bagyo na maaaring magdulot ng walang hanggan na mga alon anumang oras. Ang ganitong uri ng takot na hindi maiwasang magmula sa kaibuturan ng kanyang puso ay nagdulot ng labis na pagkabalisa kay Liziki. Isang bakas ng kasiyahan ang sumilay sa mukha ng master ng pavilion. Nagkaroon pa nga siya ng kaunting anticipation. Gusto niyang makita kung gaano kalakas si Chinyu matapos maging isang martial saint. Hinawakan ni Liziki ang Pavilion Master gamit ang isang kamay at hindi naiwasang umatras ng 2 hakbang. Malamig niyang sinabi, anak, ayaw kong makipag-away sa iyo ngayon. Hayaan mo akong umalis. Kung hindi, papatayin ko siya. Habang nagsasalita siya, hinawakan ni Liziki ang kamay ng Pavilion Master at mabilis na pinalakas ang kanyang lakas. Ang ekspresyon ni Chinyu ay sobrang lamig, at ang kanyang mga mata ay pumutok ng malamig na liwanag. Sa tingin mo ba papayag ako? Naglakad si Chinyu patungo kay Liziki ng hakbang-hakbang. Nagbago ang ekspresyon ni Liziki, at sumigaw siya, hindi ka ba natatakot na papatayin ko siya? Sa harap ko, wala ka ng karapatang takutin ako, malamig na sabi ni Chinyu.
Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, naramdaman ni Liziki ang banayad na simoy ng hangin na dumaan sa kanyang mga mata. Sa oras na bumalik siya sa kanyang katinoan, ang kanyang kanang kamay ay pinutol na ni Chinyu. Samantala, ang Pavilion Master ay nakahawak din sa mga braso ni Chinyu. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang kisap mata. Ang buong proseso ay tumagal ng wala pang isang segundo. Tiningnan ni Liziki ang kanyang putol na braso at isang alon ng matinding sakit ang agad na umatake sa kanya. Gayunpaman, ang matinding sakit sa kanyang katawan ay hindi maihahambing sa takot sa kanyang puso. Pareho silang mga martial saints, ngunit nailigtas siya ni Chinyu sa isang kisap mata. Ipinakita na nito ang pagkakaiba ng lakas nilang dalawa. Pavilion Master, are you alright? Niyakap ni Chinyu ang Pavilion Master gamit ang isang kamay at tahimik na nagtanong. Umiling ang Pavilion Master, ngunit umagos ang sariwang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Walang sinabi si Chinyu. Itinaas niya ang palad at inilagay sa dibdib ng Pavilion Master. Isang alon ng init ang agad na dumaloy sa palad ni Chinyu at kumalat sa buong katawan niya. Laking gulat ng Pavilion Master nang matuklasan na ang sakit sa kanyang katawan ay tuluyan ng nawala. Maging ang kanyang panloob na chi ay nakabawi ng ilang porsyento sa sandaling ito. Pavilion Master, hintayin mo ako dito, sabi ni Chinyu. Tumango ang Pavilion Master, puno ng kasiyahan ang kanyang mga mata. Sa hindi kalayuan, nagbago ang ekspresyon ni Liziki. Tinamantala niya ang pagkakataong ito at tumalikod upang makatakas. Gayunpaman, nakatakas lamang siya ng ilang hakbang bago niya napagtanto na ang espasyo sa harapan niya ay natatak na. Paglingon niya, nakita niya ang pag-abot ni Chinyu gamit ang isang kamay. Sa isang twist ng kanyang daliri, ang puwang na iyon ay ganap na selyado. Hindi banggitin ang pisikal na katawan, kahit ang primordial na espiritu ay hindi makatakas. Naikuyom ni Liziki ang kanyang kamao at inihagis ito ng baliw sa espasyong nasa harapan niya, ngunit napagtanto niyang hindi na siya makakawala. Agad itong naging sanhi ng labis na pagkaalarma ni Liziki. Lumingon siya at tinitigan si Chinyu, sumisigaw, "Brat, miyembro ako ng Heavenly River Mystic Realm. Kung papatayin mo ako, hindi ka pababayaan ng Heavenly River Mystic Realm." Heavenly River Mystic Realm. Titingnan ko. Malamig na sabi ni Chinyu. Kinagat ni Liziki ang kanyang mga ngipin at pinandilatan si Chinyu habang siya ay umuungal, "Pareho tayong martial saints, baka hindi ako matatakot sa iyo. Sinasabi ng lahat na hindi ka magagapi sa martial saint realm. Ngayon, ako, si Liziki, gustong makita para sa sarili ko." Pagkatapos niyang magsalita, ikinaway ni Liziki ang kanyang kamay at sinag ng liwanag na bumaril patungo kay Chinyu mula sa kanyang manggas. Ang mga sinag ng liwanag ay parang isang marahas na bagyo habang sila ay binomba patungo sa Chinyu ng mga kaluskos na tunog. Si Chinyu ay nakatayo roon nang hindi gumagalaw kahit isang pulgada habang hinahayaan niya ang mga sinag ng liwanag na bumaril patungo sa kanya. Nang dumampi ang lahat ng sinag ng liwanag sa katawan ni Chinyu, agad itong natunaw. Ang tila malakas na galaw na ito ay hindi nag-iwan ng kahit isang puting tuldok sa katawan ni Chinyu. Nang makita ito ni Liziki, ang kanyang ekspresyon ay agad na naging sobrang pangit. Paano ito posible? Si Liziki ay walang katulad na takot. Bagamat napagtanto niya na si Chinyu ay talagang hindi isang ordinaryong martial saint, hindi niya inaasahan na magiging napakalaki ng agwat sa pagitan nilang dalawa. Mukhang hindi na ako makapagpigil. Huminga ng malalim si Liziki. Galit niyang tinitigan si Chinyu habang dahan-dahan niyang isinara ang kanyang mga kamay. Ang malaking talon na iyon ay muling nabuo sa pagitan ng kanyang mga kamay. Ang discarding ito ay ang trump card ni Liziki. Maging ang makalangit na kapigatian ni Chinyu ay nahati sa dalawa sa pamamagitan ng pamamaraang ito. Sa makatuwid, si Liziki ay lubos na nagtitiwala sa pamamaraang ito. "Anak, hindi pa huli ang lahat para magsisi ka ngayon." Malamig na sabi ni Liziki. Gayunpaman, hindi umimik si Chinyu. Tiningnan lang niya si Liziki ng malamig. Puno ng pang-aalipusta ang kanyang mga mata, na para bang tinitingnan niya ang isang langgam. "Naglakas loob kang tingnan ako." Ang titig na ito ay lubos na nagpagalit kay Liziki.
Galit niyang sinabi, "Brat, babayaran kita." Pagkatapos ng galit na galit, ang malaking sable sa kamay ni Liziki ay namuo. Bumagsak ang magkabilang kamay niya mula sa langit, walang awa na naglalaslas pababa. Ang malaking sable ay nagdala ng mabangis na aura habang walang awa itong humahampas kay Chinyu. "Mag-ingat ka." Agad na sumigaw sa alarma ang Pavilion Master nang makita niya ang sitwasyon. Gayunpaman, ang mukha ni Chinyu ay puno pa rin ng paghamak. Walang nikatiting na pagbabago sa kanyang ekspresyon. Nakatayo siya roon nang hindi gumagalaw kahit isang pulgada, para siyang tumitingin sa tumatalon na payaso. "Ikaw ay patay na karne." Angle ni Liziki. Ang malaking talim na iyon ay walang awa na humampes kay Chinyu. Nang malapit na itong dumapo sa katawan ni Chinyu, marahang iniling ni Chinyu ang kanyang ulo. Ang malaking talim ay dumaan sa mukha ni Chinyu at nabasag sa balikat ni Chinyu. Klang! Isang nakakabinging tunog ang yumanig sa buong lambak. Ang ekspresyon ni Liziki ay naging sobrang pangit sa sandaling ito. Mula sa unang takot, ito ay naging kakilakilabot, pagkatapos ay mula sa kakilakilabot sa kawalan ng pag-asa. Ang malaking talim ay nabasag sa balikat ni Chinyu, at ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Chinyu ay agad na sumabog at gumuho, lumubog ng ilang metro. Gayunpaman, ang figure ni Chinyu ay nanatiling hindi natinag. Ang trump card ni Liziki ay talagang hindi nagawang saktan si Chinyu kahit kaunti. Paano ito posible? Ang noo ni Liziki ay natatakpan ng malamig na pawis, at ang kanyang buong katawan ay walang tigil na nanginginig. Ang broadsword na ito na maaaring tumawid sa makalangit na kapigatian ay hindi nagawang saktan si Chinyu kahit kaunti. "Ito ba ang iyong trump card?" Malamig na sabi ni Chinyu. Nanginginig si Liziki na parang dahon at hindi makapagsalita. Sa sumunod na segundo, itinaas ni Chinyu ang kanyang daliri at marahang pinitik ang broadsword. Ang broadsword ay agad na naging abo at nawala ng walang bakas. Kabanata 1015. Ang isang martial saint ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Nabasag ang broadsword sa isang kisap mata. Hindi na kinaya ni Liziki. Nanghina ang kanyang katawan at bumagsak siya sa lupa. Sa hindi kalayuan, nanlaki ang magagandang mata ng Pavilion Master. Ang halos walang talo na pamamaraan na ito ay talagang napakahina sa harap ni Chinyu. Ito ba si Chinyu na pumasok sa Martial Saint Realm? Sa katunayan, nabuhay siya ayon sa kanyang reputasyon. Mayroon ka bang ibang mga diskarte? Nanginginig ang mga paa ni Chinyu at agad siyang nagpakita sa harap ni Liziki. Si Liziki ay natakot na sa kanyang talino. Gamit ang tunog ng plop, lumuhad siya sa lupa at nagmakaawa. I was wrong. I was wrong? Spare me? Spare my dog life. Tumulo ang luha ni Liziki sa kanyang mukha at siya ay umiyak na parang bata. Walang sino man ang mag-iisip na ang isang walang talo na martial saint ay magiging napakakumbaba sa sandaling ito. Tumingin si Chinyu kay Liziki na may panghahamak sa kanyang mga mata. "Hangga't iligtas mo ako, handa akong maging alipin mo. Pakiusap iligtas mo ako," desperadong pakiusap ni Liziki. Malamig na sinabi ni Chinyu, "Isa ka lang langgam. Wala kang mga kwalifikasyon para maging alipin mo." Pagkatapos niyang magsalita, dahan-dahang itinaas ni Chinyu ang kanyang palad at inilagay ito sa noo ni Liziki. Sa isang iglap, naramdaman na lang ni Liziki na pilit na hinugot ang kanyang primordial spirit. Ang kanyang banal na pakiramdam ay itinaas sa hangin ng gininto ang liwanag ni Chinyu gamit ang isang kamay. Ads by Pop Future. Hindi. Umuungal si Liziki na parang baliw. Gayunpaman, sa sandaling ito, wala nang anumang habag si Chinyu. Sa isang gintong flash, diretso niyang sinipsip ang primordial spirit na iyon sa kanyang katawan. Si Chinyu, na naging isang martial saint, ay hindi na kailangan pang gumamit ng Heaven Swallowing technique para agad na makuha ang primordial spirit ng martial saint. Bagamat pareho silang martial saints, parang natural na bangin ang pagitan nila. Matapos patayin si Liziki, hindi na natinag ang puso ni Chinyu. Para siyang natapakan ng langgam ng hindi sinasadya. Hindi pinansin ni Chinyu ang bangkay ni Liziki. Tumalikod siya at bumalik sa harapan ng Pavilion Master. Tahimik niyang sinabi, "Pavilion Master, nagdusa ka na."
Ang Pavilion Master ay patuloy na umiling at sinabing, Qin Yu, ikaw, mas malakas ka pa sa inaakala ko. Oo. Tumango si Qin Yu. Kahit na hindi ko inaasahan na pagkatapos maging isang martial saint, magkakaroon ako ng ganoong kapangyarihan. Hindi katakataka na itinaya nila ang kanilang buhay para pigilan si Qin Yu na maging isang martial saint. Ito ay dahil pagkatapos na maging isang martial saint si Qin Yu, ito ay magiging isang dagok sa mas mababang dimensyon. O tama, nasaan si Senior Ziyang? Sa sandaling ito, biglang may naisip si Qin Yu. Mabilis na sinabi ng Pavilion Master, siya ay pinalipad sa pamamagitan ng hampas ng palad ni Li Ziqi. Tumango si Qin Yu at agad na pinakawalan ang kanyang divine sense para mabilis na mahanap ang figure ni Ziyang Danqing. Sa sumunod na segundo, nawala ang figure ni Qin Yu. Makalipas ang ilang segundo, bumalik siya sa harapan ng Pavilion Master. Hawak-hawak pa rin niya ang walang malay na si Ziyang Danqing. Sa kabutihang palad, hindi siya namatay. Sumulyap ang Pavilion Master kay Ziyang Danqing at umiling. Ads by Pop Future. Inilagay ni Qin Yu ang isang kamay sa katawan ni Ziyang Danqing, at bumuhos dito ang mga tipak ng espiritong si Qi. Pagkalipas ng ilang minuto, natulala si Ziyang Danqing. Tulala siyang tumingin sa paligid, para bang nawalan siya ng alaala. Anong nangyari? Pinunasan ni Ziyang Danqing ang kanyang mga mata. Nang kitang-kita niya ang eksena sa harapan niya ay parang may bigla siyang naalala. Nasaan ang martial saint na iyon? Gusto kanyang patayin. Sabi ni Ziyang Danqing na may bakas ng takot. Sige, pinatay na siya ni Qin Yu. Hinawakan ng Pavilion Master ang kanyang noo na may bakas ng kawalan ng kakayahan. Natigilan si Ziyang Danqing. Pagkatapos, sinabi niya sa gulat na boses, ikaw, naging martial saint ka na. Oo, maswerte akong nagtagumpay. Nakangiting sabi ni Qin Yu. Mabuti iyan, mabuti iyan. Nakahinga ng maluwag si Ziyang Danqing. Nakakalungkot na hindi kita nakitang kumilos. Hindi ko rin alam kung gaano kakalakas pagkatapos mong maging isang martial saint. Medyo nanghihinayang sabi ni Ziyang Danqing. Napangiti si Qin Yu at sinabing, okay lang, senior. Maraming pagkakataon sa hinaharap. Kapag na-level ko na ang pangalawang lihim na lugar, iimbitahan kita na puntahan ito. Ang kanyang mga salita ay lubhang kalmado. Gayunpaman, ang pagmamataas sa loob ng katahimikan ay labis na nakakagulat. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi nag-alinlangan ang Pavilion Master sa pagiging totoo ng mga salita ni Qin Yu. Mga senior, mangyaring hintayin ako saglit. Bahagyang yumuko si Qin Yu at sinabi. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tumalikod siya at naglakad pabalik sa harapan ng makalangit na kapigatian. Ads by Pop Future. Ang lugar na ito ay dagat pa rin ng kidlat. Kahit na matagumpay na nalampasan ni Qin Yu ang makalangit na kapigatian, hindi pa rin siya nagpakita ng anumang palatandaan ng pagkawala. Habang nakatitig siya sa dagat ng kidlat na ito, gumalaw ang isip ni Qin Yu. Ang special na banal na artifact ay agad na nagsimulang kumislap ng liwanag. Talagang inimbak ni Qin Yu ang dagat ng kidlat na ito sa special na banal na artifact. Ang Pavilion Master at si Ziyang Danqing ay hindi maiwasang magtinginan sa isa't isa ng may pagkadismaya. Maaaring gumamit ng special divine artifact sa ganitong paraan. Naramdaman ni Ziyang Danqing na hindi ito maisip. Tumalikod si Qin Yu at naglakad pabalik. Nakangiti niyang sinabi, ang ordinaryong special na banal na artifact ay natural na imposible, ngunit ito ay isang special na bilangguan. Ang isang special na bilangguan na ginamit upang ay pakulong ang isang kataas-taasang nilalang sa tuktok ng kaharian ng kataas-taasang nilalang ay natural na kayang sumipsip ng dagat ng kidlat na ito. Qin Yu, bakit mo kinokolekta itong dagat ng kidlat? Tanong ng Pavilion Master. Tinulyapan ni Qin Yu ang special na banal na sandata at sinabi, ang bagay na ito ay isang mahusay na sandata sa pagpatay. Kahit na ang isang ordinaryong martial saint ay hindi makayanan ito. Kapag inatake ko ang pangalawang lihim na kaharian, magkakaroon ito ng mahiwagang epekto. Kasabay nito, gagamitin ko itong dagat ng kidlat para magtayo ng isang bundok na nagpoprotekta sa Formasayon. Bahagyang nagulat ang Pavilion Master. Tila nagulat siya sa mga kakaibang ideya ni Qin Yu.
Ano ang susunod mong plano? Bumalik sa Jingdo. Tanong ng Pavilion Master. Huminga ng malalim si Chinyu at umiling, hindi ngayon ang oras. Nagkatinginan ng Pavilion Master at Ziyang Danqing, tila nalilito. Ipinaliwanag ni Chinyu, ako ngayon ay kasumpa-sumpa sa martial world ng Fire Country, at ako ay kilala bilang isang kilalang pyro. Kahit ano pa ang gawin ko, ito ay magiging dahilan ng paglay nila sa akin. Kaya hindi ngayon ang oras para bumalik. Kasabay nito, kailangan pa rin nating gumawa ng ilang paghahanda para sa lakayin ng pangalawang Mystic Realm. Ang paghahandang ito ay natural na tumutukoy sa pintuan ng langit. Para kay Chinyu, ang umuunlad na bansa ay isang napakahalagang mapagkukunan. Mayroong hindi mabilang na mga nangungunang eksperto na natipon doon. Kung ang lahat ng ito ay maisasama, kung gayon ang puwersang ito ay nasa tuktok sa buong mundo. Gusto kong pamunuan ang hukbo upang patagin ang pangalawang Mystic Realm, malamig na sabi ni Chinyu. Kabanata 1016, ang kasalukuyang sitwasyon ng Shengguo. Pagkatapos, tumingin si Chinyu sa paligid at humihingi ng paumanhin, Senior Ziyang, ikinalulungkot ko talaga ang pagsira ng iyong halamanan at lambak. Maaari kang umalis pagkatapos kitang tulungang ayusin ang lambak. Ikinaway ni Ziyang Danqing ang kanyang kamay at pinigilan si Chinyu. Umiling siya at sinabing, masyadong maraming taon na akong nasa bundok. Nawala na ako ng komunikasyon sa mundong ito. Tama si Ji Yuhong. Hindi ko talaga kayang matalo noon, kaya dito ako nagtago. Ngayon, maituturing akong gamaan ang loob ko. Kaya, sasamantalahin ko ang pagkakataong ito para umalis sa Transformation Dragon Valley. Si Chinyu at ang Pavilion Master ay tumingin kay Ziyang Danqing na may bahagyang pagtataka. Panunukso ni Ziyang Danqing, pagbalik ko, kailangan kong umasa sa inyong dalawa para alagaan ako. Walang problema. Agad na tinapik ni Chinyu ang kanyang dibdib at sinabing. Hindi napigilan ng Pavilion Master ang tumawa. Ang alitan nilang dalawa ay tila naayos na sa sandaling ito. Dahil iyon ang kaso, hindi na ako mananatili, sabi ni Chinyu. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Chinyu sa Pavilion Master at sinabing, dadalhin kita sa Secret Realm ng Pamilya Wan ngayon at papatayin muna ang Wan Guqiong. Kinawian ng Pavilion Master ang kanyang kamay at pinigilan si Chinyu. Umiling siya at sinabing, tulad ng sinabi mo, hindi ngayon ang oras. Bagaman makapangyarihan ka, kung magiging public enemy ka, mahihirapan kang sumulong. Bahagyang kumunot ang noo ni Chinyu at sinabing, maaari kong huwag pansinin ang kanilang mga tingin, ngunit hindi ko kukonsintihin ang panliligalig ng Wan Guqiong. Hindi mahalaga. Umiling ang master ng pavilion at sinabi. Nambobola lang siya. Hindi siya magdudulot ng malaking pinsala sa akin. Pero iba ka. Hindi malilimitahan dito ang landas mo. Mahaba pa ang kinabukasan. Ayokong masaksak ka sa likod. Biglang tumahimik si Chinyu. Masyadong malaki ang naitulong ng Pavilion Master sa kanya. Hindi makakalimutan ni Chinyu ang pabor na ito. Pakikinggan kita. Huminga ng malalim si Chinyu. Naniniwala ako na hindi ako makapaghintay ng masyadong matagal. Tumango ang Pavilion Master at ngumiti. Sa tingin ko rin. Kaya naman, hindi na nagsalita pa ang tatlo. Pagkatapos nilang magpaalam, isa-isa silang umalis. Pagkatapos umalis sa Transformation Dragon Valley, dumiretso si Chinyu sa Sheng Kingdom. Ngayon na siya ay naging isang martial saint, si Chinyu ay hindi na natatakot sa sinuman. Kahit na ito ang numero 1 tao, si Jai Xing, hindi pa rin natatakot si Chinyu. Sa sandaling ito, sa Sheng Kingdom, sa Heaven Gate. Matagumpay na nakuha ni Hua Zongxiong ang Heaven Gate at hinaila ang lahat ng kanyang mga nasasakupan patungo sa Heaven Gate. Hindi pagmamalabos na sabihin na ang pagdating ni Hua Zongxiong ay nagpaluwalhati sa gate ng langit. I-reshuffle niya ang mga card ng Heaven Gate at pinalitan ang lahat ng nakatataas ng sarili niyang mga matandang general. Ang nakakagulat ay si Hua Zongxiong ay may 2 martial saints sa ilalim niya. Kasama siya, may 3 martial saints. Dahil dito, hindi natitinag ang posisyon ni Hua Zongxiong. Nagawa pa niyang tumangala sa kanya ang lahat ng bagong sekta sa bansang Sheng. At ang pagtakas ni Chinyu sa kritikal na sandali ay natural na pinuna ng mga tao.
Walang inaasahan na hindi lang lumaban si Chinyo, pinili pa niyang tumakas. Kasabay nito, pabalik na si Chinyo. Sa eroplano, tumingin si Chinyo sa tanawin sa labas ng bintana, nag-iisip tungkol sa isang bagay. Makalipas ang ilang oras, matagumpay na nakarating si Chinyo sa Shengguo. Pumara siya ng taxi mula sa kalsada at dumiretso sa Heaven Gate. Sa daan, casual na tanong ni Chinyo, "Guro, ano ang sitwasyon sa Shengguo ngayon? Sino ang hari?" Tinulyapan ng driver si Chinyo at sinabing, "Hari. Ang Shengguo ay isang lugar na walang pakialam sa kahit ano. Paano magkakaroon ng hari? Kung gusto mong mabuhay dito, dapat may proteksyon ka sa mga sekta." Halimbawa, nasa likod niya ang driver namin na may proteksyon sa mga sekta. Kung hindi, hindi niya ito magagawa. Bahagyang tumango si Chinyo at sinabing, sa madaling salita, walang tunay na pinuno sa kasalukuyang kaharian ng Sheng. Ngumisi ang tsuper at sinabi, lahat ng malalaking sekta ay gustong maging hari, ngunit walang sino man ang may kakayahan. Nag-isip si Chinyo at sinabi, sa madaling salita, sino man ang maging numero 1 sa mga sektang ito ay maaaring maging tunay na pinuno ng kaharian ng Sheng. More or less. Kinawian ng driver ang kanyang kamay at sinabi, ngunit hindi ba mahalaga na maging hari? Ito ay isang titulo lamang. Kahit na ang isang tao ay talagang nakatayo sa tuktok, sino ang handang tumawag sa kanilang sarili bilang hari? Hindi ba't iyon ay magbibigay ng problema sa kanilang sarili para sa wala? Bahagyang tumango si Chinyo. Dapat sabihin na may sense ang sinabi ng driver. Mula ngayon, ang driver mo ay paprotektahan ng ating Heaven Gate, casual na sabi ni Chinyo. Inilibot ng driver ang kanyang mga mata at sinabing, kalimutan mo na ito. Tumakas ang pinuno ng Heaven Gate noong araw na iyon. Sino ang hindi nakakaalam? Hindi mapigilan ni Chinyo na mapahiya. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang pagkalat ng balita na maging ang driver ay alam na ito. Hindi nagtagal ay dumating na ang sasakyan malapit sa Heaven Gate. Pagkababa ng kotse, sinabi ng driver, 20,000. Hindi napigilan ni Chinyo na ibuka ang kanyang bibig. Makalipas ang ilang sandali ay hindi niya inaasahan na hihingi pa ng pera ang driver. Hindi nakipagtalo sa kanya si Chinyo. Matapos ibigay sa kanya ang pera, dumiretso siya sa Heaven Gate. Sa loob ng Heaven Gate, si Hua Zongxiong ay may hawak na mapa. Ang mapa na ito ay ang mapa ng kaharian ng Sheng. Gumuguhit siya sa mapa na para bang pinaplano niya ang susunod niyang gagawin. Sa ating kasalukuyang kakayahan, hindi dapat maging napakahirap na kontrolin ang kaharian ng Sheng, sabi ni Hua Zongxiong sa mahinang boses. Isang martial saint sa tabi niya ang tumango at nagsabi, walang maraming martial saints sa Sheng Kingdom, ngunit maraming quasi-martial saints. Kung maaari nating samantalahin ang pagkakataon na ibagsak ang lahat ng mga pangunahing sekta sa kaharian ng Sheng ngayon, ang kapangyarihang ito ay sapat na upang durugan ang anumang puwersa sa hinaharap. Bahagyang tumango si Hua Zongxiong at sinabing, tama. Kailangan ng anumang sekta ng malakas na bagong dugo. Saktong nagpaplano silang dalawa ay may sumugod na pumasok mula sa labas ng pinto. Leader ng sekta, masama. Iyon, bumalik na ang Chinyo na iyon. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Hua Zongxiong na itaas ang kanyang kilay. Naglakas loob pa rin siyang bumalik. Medyo mapaglaro ang ekspresyon ni Hua Zongxiong. Mabuti rin iyan. Ngayon na ang panahon para itatag ang kanyang kapangyarihan. Gagamitin natin siya bilang isang stepping stone. Pagkasabi nito, tumayo si Hua Zongxiong at naglakad palabas ng bulwagan ng marahan. Sa plaza ng Heaven Gate, nakatayo doon si Chinyo, tahimik na naghihintay kay Hua Zongxiong. Ang mga nakapaligid na disipulo ng Heaven Gate ay nagtipon-tipon at nag-uusap ng masigla. Chinyo, hindi ba siya tumakas sa huling sandali? Bakit siya bumalik? Maaaring gusto pa rin niyang bawiin ang Heaven Gate. Ang Hua Zongxiong na iyon ay isang tunay na martial saint. May 3 martial saints. Ang ganoong lakas ay ang pinakamahusay sa buong Sheng Nation. Nanatiling tahimik si Chinyo habang nakikinig sa mga talakayan sa paligid niya. Hindi man lang natinag ang puso niya. Umaasa siya na ang katanyagan ni Hua Zongxiong ay laganap sa malayo at ang lahat ay matakot sa kanya.
Dahil kung ganoon nga ang kaso, pagkatapos na patayin ni Qin Yu si Hua Zongxiong, mas madali para sa kanya na pukawin ang kaguluhan at makuha ang puso ng mga tao. Hehe, ang isang basurang tumalikod sa kanyang sekta at tumakas ay talagang nangangahas na bumalik. Sa sandaling ito, lumabas si Hua Zongxiong ng may malalaking hakbang. Kabanata 1017, isumite sa akin. Gumisi siya na may bakas ng pangungutya sa mga mata. Matapos lumitaw si Hua Zongxiong, ang mga nakapaligid na disipulo ay nagmamadaling yumuko at sumigaw, pagbati, Sect Master. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Hua Zongxiong ang pagtawa. Qin Yu? Nakita mo ba iyon? Ngayon, ang buong Heaven Gate ay pag-aari ko. Gumisi si Hua Zongxiong. Naniniwala ako na walang gustong sumunod sa isang Sect Master na tumakas sa huling minuto. Malamig na tiningnan ni Qin Yu si Hua Zongxiong at sinabing, sa tingin ko walang gustong sumunod sa isang Sect Master na lumuhad sa lupa at humingi ng awa. Nang marinig iyon, hindi mapigilan ni Hua Zongxiong na mapamura, ikaw ba ay nagsasalita tungkol sa iyong sarili? Hindi pa huli ang lahat para lumuhad ka at humingi ng awa. Ayokong makipag-usap sa iyo nang walang kaparerekan. Mayroon pa akong malalaking bagay na dapat gawin. Tapusin natin ito ng mabilis, malamig na sabi ni Qin Yu. Pinaikit ni Hua Zongxiong ang kanyang mga mata at nginisyan, mayroon din akong parehong intensyon. Bago niya natapos ang kanyang mga salita, ang mga mag-aaral ni Hua Zongxiong ay biglang lumiit. Nakita niyang nawala kaagad ang figure ni Qin Yu, at maraming after image ang bumaril patungo sa kanya. Nang bumalik siya sa katinoan, sinuntok na ni Qin Yu ang kanyang dibdib. Dumaan ang palad niya sa dibdib at palabas sa likod. Ibinaba ni Hua Zongxiong ang kanyang ulo upang tingnan ang kanyang sariling dibdib, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Ikaw. Tinitigan ni Hua Zongxiong si Qin Yu, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Inilabas ni Qin Yu ang kanyang kamao at malamig na sinabi, gusto kitang patayin, ngunit sa totoo lang, isang hininga lang iyon. Ngunit para makumbinsi ang publiko, nagpa siya akong bigyan ka ng pagkakataon. Pagkatapos sabihin iyon, inilagay ni Qin Yu ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at walang pakialam na sinabi, kung mayroon kang anumang galaw, gamitin mo lang sila. Si Hua Zongxiong ay agad na nagalit. Malamig niyang sinabi, anak, masyado kang mayabang. Habang nagsasalita siya, mabilis na tumaas ang aura sa katawan ni Hua Zongxiong. Kasunod nito, nanginginig ang mga paa ni Hua Zongxiong at bumaril siya patungo kay Qin Yu ng paputok. Ang kanyang katawan ay nagbuga ng mahinang liwanag, at ang kanyang mga kamao ay parang mga patak ng ulan, na patuloy na tumatama patungo kay Qin Yu na may mga kaluskos na tunog. Sa kabilang banda, nasa likod pa rin ni Qin Yu ang kanyang mga kamay, at ang kanyang katawan ay naglalabas ng mahinang liwanag, na nagpapahintulot sa kamao ni Hua Zongxiong na dumapo sa kanyang katawan. Ilang sandali, walang humpay ang tunog ni Pang Pang Pang. Ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Qin Yu ay nabasag, ngunit ang kamao ni Hua Zongxiong ay hindi pa rin nakapasok sa antas na ito nang gininto ang liwanag. Pagkatapos ng sunod-sunod na pag-atake, si Hua Zongxiong ay pagod na siya ay naghahabol ng hininga, ngunit si Qin Yu ay hindi pa rin gumagalaw kahit isang pulgada. Imposible. Si Hua Zongxiong ay agad na nagalit at nadagdagan muli ang intensity ng kanyang mga pag-atake. Sa sandaling ito, nanlamig ang mga mata ni Qin Yu. Casual niyang iwinagayway ang kanyang malaking kamay, at isang nakakatakot na puwersa ang direktang tumama sa katawan ni Hua Zongxiong. Sa isang iglap, si Hua Zongxiong ay direktang pinalipad ng daan-daang metro, at nabasag pa ang pader ng lungsod ng Heaven Gate. Ang kanyang katawan ay nabasag sa lupa sa pamamagitan ng mga guho, at ang lahat ay hindi naiwasang mapatulala. Pinalipad niya si Hua Zongxiong gamit ang isang palad lang. Anong klaseng lakas ito? Ang makapangyarihang kaharian. Sa sandaling ito, ang galit na galit ni Hua Zongxiong ay nagmula sa ilalim ng mga guho. Si Hua Zongxiong ay napuno ng dugo, at ang kanyang katawan ay bahagyang naglalabas ng kakaibang liwanag. Brat, lubos mo akong pinagalitan. Paulit-ulit na umuungal si Hua Zongxiong.
Ang marka sa pagitan ng kanyang mga kilay ay kumikislap at lumiwanag sa sandaling ito, at sa likod ni Hua Zongxiong, ang figure ng isang brown na oso ay bahagyang lumitaw. Nang makita ito, hindi napigilan ni Qin Yu na itaas ang kanyang kilay at nginisyan, kaya nakakuha ka ng Demon Beast Spirit Pill, at ito ay isang brown na oso. Pinandilatan ni Hua Zongxiong si Qin Yu at sinabing, Qin Yu, dudurugin kita. Matapos gamitin ang kapangyarihan ng Brown Bear, ang lakas ni Hua Zongxiong ay agad na tumaas ng 12-dosenang beses. Sa bawat galaw, yumanig ang lupa at yumanig ang mga bundok. Pumunta ka sa impyerno. Sinabayan ng galit na dagindong ni Hua Zongxiong, binaril niya muli si Qin Yu. Sa pagkakataong ito, ang kanyang lakas ay naging napakalakas, ngunit ang kanyang bilis ay hindi nabawasan. Bahagyang umindayog ang katawan ni Qin Yu, at ang bawat suntok ni Hua Zongxiong ay madaling naiwasan ni Qin Yu. Tila nabaliw si Hua Zongxiong at halos sirain ang buong Heaven Gate. Nang makita ito, hindi mapigilan ni Qin Yu na sumimangot at sinabing, hindi naging madali ang paggawa ng Heaven Gate. Hindi ko hahayaang sirain mo ito. Ang kanyang tono ay casual, ngunit ito ay puno ng kaiabangan. Go to hell. Pilit na umungal si Hua Brown Bear at sinuntok si Qin Yu. Ang Brown Bear sa likod niya ay tila nagunat din ng kamao sa sandaling ito at binasag si Qin Yu. Nanliit ang mga mata ni Qin Yu, at ang magkabilang braso niya ay kumikislap ng gininto ang liwanag. Hahayaan kitang maranasan kung ano ang tunay na kapangyarihan, malamig na sabi ni Qin Yu. Nang matapos siyang magsalita, kinuyam ni Qin Yu ang kanyang kamao at hinarap ang kamao ni Hua Zongxiong. Ang kamaong iyon na kumikislap ng gintong liwanag ay agad na nagpapaliwanag sa buong mundo. Bang! Sa wakas, nagbanggaan ang dalawang kamao. Hindi nangyari ang inaasahang pagkapatas. Sa sandaling nabangga, ang buong braso ni Hua Zongxiong ay direktang nabasag. Ang napakalaking puwersang iyon ay sumabog patungo sa buong katawan ni Hua Zongxiong. Sa isang iglap, ang katawan ni Hua Zongxiong ay direktang nabasag. Tumulo ang sariwang dugo, at ang kanyang mga buto ay nabasag pa at naging pulbos. Mabilis na bumaril ang kanyang katawan pabalik, at hindi alam kung gaano katagal bago niya pinatatag ang kanyang katawan. Nang makita ng lahat ang eksenang ito, hindi nila napigil ang malunok ang kanilang laway. Ito. Masyadong malaki ang gap. Bumagsak si Hua Zongxiong sa lupa. Mahina ang kanyang panloob na chi at hindi na siya makatayo. Dumiretso si Qin Yu sa kanya at malamig na sinabi, alam mo ba na may malaking pagkakaiba din sa pagitan ng isang martial saint at isang martial saint? Napayuko si Hua Zongxiong na parang may gustong sabihin. Gayunpaman, hindi siya binigyan ni Qin Yu ng pagkakataon na gawin iyon at direktang dinurog ang kanyang primordial spirit. Si Hua Zongxiong, na kilalang walang talo, ay namatay ng ganoon. Ang mahusay na labanan, na ito ay tumagal lamang ng wala pang 10 minuto bago naging skeleton si Hua Zongxiong. Lumingon si Qin Yu at malamig na iniwas ang tingin sa mga tao. Nang makita ng dalawang martial saints na sumusunod kay Hua Zongxiong na hindi maganda ang sitwasyon, agad silang lumuhod at sumigaw, greeting sect leader Qin. Handa kaming sumunod sa sect leader for life. Nang makita ito ng lahat, dali-dali din silang lumuhod at sumigaw, pagbati sa pinuno ng sekta Qin, handa kaming sumunod sa pinuno ng sekta sa buong buhay namin. Ang libo-libong tao ay sabay-sabay na sumigaw, ang kanilang mga tinig ay nanginginig sa kalangitan. Sa Kabanata 1018, nag-away si Gu Xinghe at Shateng. Tinitigan ni Qin Yu ang kahangahangang eksenang ito. Bagamat walang saya o kalungkutan sa kanyang mukha, naglabas siya ng nangingibabaw na aura. Parang may Diyos na bumaba sa mortal na mundo at walang nang ahas na tumingin sa kanya ng diretso. Ang gininto ang liwanag sa kanyang katawan at ang mga bakas ng matingkad na pula na nabahiran nito ay tila mas nakakatakot sa ilalim ng sikat ng araw. Ang isang martial saint ay parang butcher ng aso. Alam ng lahat na simula ngayon, walang makakapidyaw sa binatang ito. Sa pagtingin sa dalawang martial saints na nakaluhod sa lupa upang ipahayag ang kanilang mabuting kalooban, itinaas sila ni Qin Yu gamit ang isang alon ng banayad na hangin. Takot na takot silang dalawa at hindi naglakas loob na tumingin kay Qin Yu ng diretso. Hindi nila alam kung ano ang kanilang magiging kapalaran.
Kung sila ay nabuhay o namatay ay wala na sa kanilang kontrol. Mula ngayon, ang Heaven Gate ang magiging numero 1 sekta sa Shang Kingdom at maging sa buong mundo, tahimik na sabi ni Qin Yu. Bagamat mahina ang boses niya, para itong tunog ng malakas na kampana na nagpapakilig sa puso ng mga tao. Sabay-sabay na itinaas ng lahat ang kanilang mga ulo, nagniningning ang kanilang mga mata na may kaunting liwanag. Hindi nila alam kung excited o kinakabahan ang liwanag na iyon. Tumalikod si Qin Yu at naglakad papunta sa main hall. Gusto niyang maunawaan ang sitwasyon ng Heaven Gate sa lalong madaling panahon. Tiniyetian siyang ay muling ipinatawag sa bulwagan, at ang dalawang martial saint na sumunod kay Hua Zongxiong ay tumayo sa gilid, naghihintay sa utos ni Qin Yu. Ibinaba ni Qin Yu ang kanyang ulo at tumingin sa mapa. Ang drawing sa mapa ay ang susunod na target ni Hua Zongxiong. Ads by Pop Future. Kailangang sabihin na ang mga iniisip ni Hua Zongxiong ay eksaktong kapareho ng kay Qin Yu. Ang planong nakasulat sa mapa ay nagligtas kay Qin Yu ng ilang problema. Isang grupo ng mga tao ang nakatayo sa magkabilang gilid ng bulwagan. Ang mga taong ito ay ang mga nakatataas sa Heaven Gate. Sila rin ang mga quasi-martial saint na may pinakamataas na pagkakataon na maging isang martial saint. Kabilang sa kanila si Zhu Jinglong, na kilala bilang numero 1 henyo ng Heaven Gate. Sa pagtingin sa grupo ng mga tao sa harap niya, hindi umimik si Qin Yu. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Gayunpaman, ang mga tao sa ibaba ay hindi kasing natural ni Qin Yu. Nakaramdam sila ng pagkabalisa. Pagkatapos ng lahat, pinagtaksilan lang nila si Qin Yu at pag-aari ni Hua Zongxiong. Bukas ng alas 8 ng umaga, lahat ay magtitipon sa pangunahing bulwagan. Gusto kong ipangaral ang daw, sabi ni Qin Yu. Natigilan ang lahat, ngunit mabilis nilang naintindihan. Ipangaral ang daw. Tontong sa Martial Saint Stage. Salamat, pinuno ng sekta Qin. Sabay-sabay na sigaw ng lahat. Tumingin si Qin Yu sa lahat mula sa itaas. Siya ay nagkaroon lamang ng tindig ng isang emperador. Marahil ito ay dahil sa kumpiyansang hatid ng kanyang lakas. Sa harap ng napakaraming tao, kahit na walang ginawa si Qin Yu, ang malakas na pressure ay nakakasakal. Maliban sa pangangaral sa mga quasi-martial saints na ito, kinailangan din ni Qin Yu na pinuhin ang isang malaking bilang ng mga table tasks. Ang mga tabletang ito ay ipinamahagi sa maraming mga disipulo at ipinamahagi bilang mga gantimpala. Walang pagkakaiba sa asensya sa pagitan ng pamamahala ng isang sekta at pamamahala ng isang kumpanya. Ang paggamit ng parehong kabaitan at kapangyarihan ay isang paraan na hindi kailanman mawawala sa estilo. Pagkatapos noon, bumaba si Qin Yu mula sa sagradong upuan. Ads by Pop Future. Mabilis na ibinaba ng maraming disipulo ang kanilang mga ulo at hindi nang ahas na tumingin kay Qin Yu ng diretso. Ang mga hakbang ni Qin Yu ay napakabagal. Bawat hakbang ay tila tumatak sa puso ng bawat isa. Sa sandaling ito, huminto ang figure ni Qin Yu sa gilid ni Zhu Jinglong. Tumibok ang puso ni Zhu Jinglong at isang patak ng kasing laki ng binapawis ang namuo mula sa kanyang mga glandula ng pawis. Tumayo roon si Qin Yu at hindi nagsalita ng mahabang panahon. Gayunpaman, ang puso ni Zhu Jinglong ay labis na kinakabahan. Tulad ng nahulaan ni Qin Yu, mayroon na siyang intensyon na magrebelde sa kanyang puso. Hinihintay na lang niya ang sandaling tumuntong siya sa Martial Saint Realm. Noong una, akala niya ay walang makakaalam nito. Gayunpaman, ang mga aksyon ni Qin Yu ay tila naalis ang kanyang panlabas na anyo at tumingin ng diretso sa kanyang puso. Ilang sandali pa, itinaas ni Qin Yu ang kanyang palad at binigyan ng isang malakas na sampal ang balikat ni Zhu Jinglong. Nanlamig ang ekspresyon ni Zhu Jinglong at hindi maiwasang manginig ang kanyang katawan. Hindi umimik si Qin Yu, ngunit para itong mabigat na martilyo na dumurog sa kanyang puso. Tuldok-tuldok-tuldok. Kasabay nito, sa Pyro Province ng Fire Country. Marami sa mga nakababatang henerasyon ay nagsisikap ding makapasok sa Martial Saint Realm. Sa ilalim ng napakalaking kapaligiran, na alam kung gaano karaming mga tao ang piniling ihiwalay ang kanilang mga sarili sa pag-iisa, ayaw makipagkompetensya sa iba. Sa kanila, ang pinaka-promising ay natural na si Yan Jinyao. At si Gu Xinghe ay abala pa rin sa kanyang karera.
Sa kanyang opisina, nakatayo ang isang binata. Ads by Pop Future. Ang binata ay nakatago sa ilalim ng itim na damit, at ang malamig na panloob na chi sa kanyang katawan ay hindi maitago. Mula ngayon, dapat mong itigil ang lahat ng iyong mga aksyon. Malamig na sabi ni Go Xinghe habang nakatingin sa kanya. Ngayon, ang lahat ng sisihin ay nasa Qinyu. Ngayong nakatakas na si Qinyu mula sa sunog na bansa, kung patuloy kang sumisipsip ng panloob na lakas ng iba, malalantad ka sa madaling panahon o huli. Kinagat ni Hiteng ang kanyang mga labi at nagsabi, Young Master He, please rest assured. Bagamat sinabi niya iyon, sa ilalim ng itim na damit, isang bakas ng kadiliman ang sumilay sa mukha ni Hiteng. Nagkaroon na ng simula. Kung gusto niyang huminto, paano siya pipigilan ni Go Xinghe sa isang pangungusap lang? Bukod dito, malakas ang pakiramdam ni Teng sa kanyang puso sa sandaling ito. Isang hakbang na lang siya para maging isang martial saint. Kapag naging martial saint na siya, makakawala na siya sa mga paghihigpit ng Martial Arts Association sa Jingdo. Tuldok 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 tuldok. Ang buong bansa ng apoy ay nasa kapayapaan at pagkakaisa. Mula nang umalis si Qinyu, tila bumalik sa kapayapaan ang lahat. Umalis si Qinyu ng buong kalahating buwan, at tila nakalimutan na ng lahat ang tungkol kay Qinyu. Ngunit sa mismong araw na ito, tahimik na nagsimula ang pagpatay. Si Hiteng ay gumawa muli ng kanyang hakbang, pinatay ang mahigit 10 kabataang disipulo ng sabay-sabay. Ang mga batang disipulong ito ay pawang mula sa isang maharlikang pamilya ng martial arts. Sa dami ng patay sa kanila, natural na hindi nila hahayaang magpahinga ang bagay na ito. Mabilis na nalaman ni Go Xinghe ang tungkol sa bagay na ito. Tumayo siya sa kanyang opisina at galit na sinabi, Hiteng, isa puso mo ba ang aking mga salita? Walang pakialam na sinabi ni Hiteng, bakit kaya kinakabahan si Young Master Gu? Kahit wala si Qinyu sa bansa, maaari pa rin nating ipagpatuloy ang sisi sa ulo ni Qinyu. Nasa yan countryman siya o wala, hindi ba nasa iyo pa rin ang desisyon? Nagdilim ang mukha ni Gu Xing at malamig na sinabi niya, kailangan ko pa bang turuan mo ako kung paano gawin ito? Hiteng? Binabalaan kita, mas mabuting itigil mo na yang maruming gawa mo. Nanliit ang mga mata ni Hiteng at malamig siyang tumawa, filthy act. Young Master Gu, hindi ba ikaw ang pasimuno ng lahat ng ito? Nililigawan mo ba si kamatayan? Agad na nagalit si Go Xinghe. Walang kamalay-malay na umatras si Hiteng, pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, Young Master Gu, mas mabuting huwag mo akong pilitin, kung hindi. Ilalantad ko sa publiko ang iyong maruming pag-uugali. Ipaalam sa lahat na ang pumatay ay hindi si Qinyu, ngunit ikaw, ang marangal na pinuno ng mundo ng martial arts. Kabanata 1019, naghahanda sa pagbabalik sa bansa. Puno ng hamog na nagyelo ang mukha ni Go Xinghe. Hindi siya makapaniwala na ang masunuring asong ito sa kanyang harapan ay maglalakas loob na magsabi ng mga masasamang salita. Alam mo ba kung ano ang iyong ginagawa? Malamig at nagbabanta ang tono ni Go Xinghe. Tumayo si Hiteng sa hindi kalayuan at sinabi sa isang katulad na hindi pala kaibigang tono, syempre alam ko kung ano ang ginagawa ko. Young Master Gu, nagtatrabaho ako para sa iyo, kaya kailangan mong bigyan ako ng ilang mga benepisyo. Hindi napigilan ni Go Xinghe na tumawa ng malakas, isa ka lang aso. Kung babatukan kita ng buto, kailangan mong kunin. Kung hindi mo ito itatapon, hindi ka makakain ng SH*T. Handa na si Hiteng na iwaksi ang lahat ng pagkukunwari ng kabaitan. Tumayo siya sa hindi kalayuan at mahinahong sinabi, sa tingin ko ay hindi. Okay. Hiteng? Hayaan mo akong magpaliwanag sa iyo. Inilagay ni Go Xinghe ang kanyang mga kamay sa likod at mahinahong sinabi. Paikot-ikot siya sa silid at sinabi habang naglalakad, dapat mong malaman na para sa isang nakatataas, kailangan na linangin ang isang antagonist upang alisin ang mga kalaban sa dilim at alisin ang mga hadlang sa kalsada. Ngunit kapag nalampasan na ng superior ang mga hadlang, agad na maaalis ang antagonist. Sa ganitong paraan, ang superior ay hindi lamang matagumpay na maalis ang kalaban at magbibigay daan, ngunit magkakaroon din ng kredibilidad. Ikaw at si Qinyu ay parehong mga karakter.
Bago siya matapos magsalita, agad na pumasok si Jaishing mula sa labas ng pinto. Hiteng? Kung masunurin ka, maaari kitang hayaang mabuhay ng ilang araw, ngunit sa kasamaang palad, hindi ka matalino. Sabi ni Gu Xinghe na may singkit na mga mata. Sumulyap si Hiteng kay Gu Xinghe at pagkatapos ay kay Jaishing. Hindi niya maiwasang mapasinghap, Gu Xinghe, masyado mo akong minamaliit. Ginamit mo ako. Sa tingin mo ba magtitiwala ako sa iyo? Kung wala akong kakayahang makatakas, bakit ako pupunta dito upang ibuhos ang lahat ng pagkukunwari ng kabaitan? Ads by Pop Future. Nagbago ang ekspresyon ni Gu Xinghe, at agad siyang nakaramdam ng pagkabalisa. Kung siya ay nakatakas, kung gayon ang katotohanan ay mabubunyag. Sa oras na iyon, ang reputasyon ng Martial Arts Association ng Jingdo ay ganap na masisira. Jaishing, patayin mo siya. Sa pag-iisip nito, agad na nag-utos si Gu Xinghe. Hindi gaanong nagsalita si Jaishing. Hindi niya gusto siya Teng sa simula, kaya agad niyang pinulupot ang kanyang daliri at tinatakan ang espasyo. Gayunpaman, hindi siya nababalisa. Humisi siya, Gu Xinghe, babayaran mo ang halaga ng iyong mga aksyon ngayon. Dahil dyan, ang figure ni Teng ay naging mga bola ng itim na enerhiya at lumangoy sa iba't ibang direksyon. Ang mga bolang ito ng itim na enerhiya ay talagang direktang dumaan sa spatial barrier na itinakda ni Jaishing at nakatakas. Nang makita ang eksenang ito, agad na nagbago ang ekspresyon ni Gu Xinghe. Bilisan mo at hulihin mo siya. Dapat natin siyang alisin kahit anong mangyari. Buong lakas na sigaw ni Gu Xinghe. Pumayag naman si Jaishing at agad siyang hinabol. Gayunpaman, ang paraan ng pagtakas ni Hiteng ay walang kapantay, mas mahusay pa kaysa kay Qinyu. Ang mga bola ng itim na enerhiya ay lumangoy sa iba't ibang direksyon. Maging si Jaishing ay hindi alam kung aling direksyon ang tatahakin. Matapos ang isang round ng pagtugis, nauwi sila sa wala. Hindi nito maiwasang mapag-alitan si Gu Xinghe sa opisina. Talagang nakatakas siya. Dapat kanina pa natin siya pinaalis. Galit na sabi ni Gu Xinghe. Paikot-ikot siya sa opisina na may pag-aalala sa mukha, na para bang hindi niya alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Hindi pa huli ang lahat para magpatawad, sabi ni Jaishing sa gilid. Young Master Gu, kung gagawa ka ng inisyatiba na aminin ang iyong pagkakamali, nangangahulugan ito na kinulam ka ni Hiteng at ginawa mo iyon. Baka mabawi mo pa ang ilang pagkalugi. Ads by Pop Future. Nang marinig ito, galit na sinabi ni Gu Xinghe, kumuha na umamin sa iyong pagkakamali. Anong pagkakamali ang nagawa ko? Ako ang Young Master ng pangalawang Mystic Realm. Inaamin ko ang pagkakamali ko sa kanila. Sa iyong mga panaginip. Ibinuka ni Jaishing ang kanyang bibig. Libo-libong salita ang nauwi sa buntong hininga sa huli. Tuldok. Pagkatapos niyang makatakas ay mabilis niyang inilabas ang balita sa Martial Arts Forum. Bilang isang hindi mapatay na ipis, ang pagtataksil ni Teng ay tiyak na hindi mas mababa kaysa kay Gu Xinghe. Nang magkatrabaho silang dalawa, nakabantay na si Hiteng. Hindi lang may recording silang dalawa, may mga video pa siya noong pinatay nila. Sa parehong araw, ipinakalat ni Hiteng ang mga video at recording. Isang grupo ng mga tanga. Ang talagang pumatay ay hindi si Qinyu, ngunit ako, Hiteng. Lahat ng ito ay pinlano ni Gu Xinghe na handang sumali sa Martial Arts Association ng Jingdo. Para ma-frame si Qinyu, sinamantala niya ang You Idiots. Sa kasamaang palad, kayong mga Hangul ay walang kamalayan, lalo pa ang kakayahang mag-isip ng malaya. Kabalintunaan. Isang lalaking nagsakripisyo ng maraming beses para sa inyong mga Hangul ay itinaboy ninyo. At ang tunay na kontrabida ay sinamba ninyo bilang Diyos. Hindi mabilang na mga video at recording ang kumalat sa mga lansangan. Kahit na sinubukan ni Gu Xinghe ang lahat ng kanyang makakaya na tanggalin ang mga mensahe, hindi niya matatanggal ang lahat ng ito. Ang mga video na ito ay tila nagkaroon ng mga pakpak. Sa isang araw lang, kumalat na sila sa buong mundo ng martial arts. Sinabi ko sa iyo na tiyak na hindi gagawin ni Qinyu ang ganoong bagay. Sa kasamaang palad, hindi kayo naniwala sa akin. Ads by Pop Future. Oo.
Tinutulan ko rin. Pero hindi kayo nakinig. Kasalanan lahat ni Gu Xinghe. Nalinlang tayo niya. Bilang pinuno ng Martial Arts Association of Jingdo, talagang ginawa niya ang ganoong bagay. Dapat bigyan niya tayo ng paliwanag. Sa pagtingin sa lahat ng sumisigaw na komento, ang mukha ni Gu Xinghe ay halos nabaliw. Itong grupo ng mga langgam, ang lakas ng loob nilang humingi ng paliwanag sa akin. Mabangis na ibinato ni Gu Xinghe ang kanyang telepono sa lupa. Mabuti, mabuti. Itong grupo ng mga langgam na hindi nakakaalam ng buhay mula sa kamatayan, tatapakan kita hanggang mamatay. Mula ngayon, kung sino man ang maglakas loob na magkalat ng tsismis, papatayin ko sila. Pagkatapos noon, tinipon ni Gu Xinghe ang lahat ng kaayusan ng Jingdo Martial Arts Association. Kasama rito ang itim na gintong robe, ang purple na roba, at maging ang mga nakatataas. Sa parehong araw, inutusan ni Gu Xinghe ang mga inspector na patayin ang sinumang maglakas loob na ipakalat ang balita. Tiningnan ni Jai Xing ang eksenang ito at hindi maiwasang mapabuntong hininga. Alam niya na hindi nito malulutas ang problema at hahayaan na lamang na mag-ferment ang problema. Tuldok. Sa sandaling ito, inuutusan ni Qin Yu ang Heaven Gate na salakayin ang iba't ibang sekta sa Shang Kingdom. Sa bawat laban, personal na kumilos si Qin Yu. Ang moral ng buong gate ng langit ay labis na napalakas. Ang prestihiyo ni Qin Yu sa Shang Kingdom ay masasabing bumalik na. Sa loob lamang ng maikling dosenang araw, pinangunahan ni Qin Yu ang Heaven Gate Army at pinabagsak ang higit sa 10 bagong sekta. Ito ang pinakamalaking sukat ng digmaan sa kasaysayan ng kaluwalhatiang bansa, at ang bilis ng muling pagsasanib ay mas kakaiba. Kinuha din ni Qin Yu ang eroplano upang linangin ang kanyang mga pinagkakatiwalaang aid. Sa loob ng 12 araw, ang Heaven Gate ay nakakuha ng kabuoang halos 10,000 subordinate. Sa kanila, mayroong 4 na Martial Saints at higit sa 30 Martial Marquis. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay sapat na upang tingnan ang mundo. Sa araw na ito, tiningnan ni Qin Yu ang mapa sa kanyang kamay na puno ng mga guhit, at isang bakas ng ngiti ang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig. Panahon na para bumalik. Ibinaba ni Qin Yu ang brush sa kanyang kamay, at lumingon ang kanyang mga mata upang tumingin sa direksyon ng pyro ng Fire Country. Kabanata 1020, 300 disipulo. Habang umaatake sa iba pang mga sekta, binibigyang pansin din ni Qin Yu ang pag-unlad ng Pyro World ng Fire Country. Alam din ni Qin Yu ang mga nangyayari sa mundo ng martial arts. Kagat ng aso ang aso, isang buhok sa bibig. Sa pagtingin sa Hiteng open content, hindi mapigilan ni Qin Yu na huminga. Hindi ko akalain na ang huling mag-expose ng mukha ni Gu Xinghe, ito ay si Hiteng. Inalis ni Qin Yu ang kanyang telepono at sinabi sa malamig na boses, maghihintay tayo ng ilang araw pa bago tayo bumalik sa Fire Country. Patungo sa mga matandang kaaway ng bansang may apoy, matagal na silang kinasusuklaman ni Qin Yu. Kung hindi dahil sa pagharang ng Pavilion Master, ang kasalukuyang gushing niya, at maging ang pangalawang Mystic Realm, ay malamang na lumubog na sa isang bangkay. Bansa ng sunog, Pyro. Sa ilalim ng utos ni Gu Xing, maraming ordinaryong martial artist ang nahulog sa kamay ng kasamaan. Ginamit din ni Hiteng ang pagkakataong ito para desperadong sumipsip ng mga yaman na pag-aari niya. Sa loob lamang ng ilang araw, ang reputasyon ng Martial Arts Association sa Jingdo ay lalong lumalala. Ang walang habas at walang ingat na pagkilos ni Gu Xinghe ay nagdulot na ng matinding kawalang kasiyahan ng mga opisyal. Maging si Gu Xinghe mismo ay hindi inaasahan na ang kanyang malaking laro ng chess ay haantong sa ganito. Sa opisina, naging baliw at baliw ang ekspresyon ni Gu Xinghe. Tuluyan nang nabaluktot ang kanyang isip. Damn it! Damn it! Ang mga taong ito ay karapat-dapat na mamatay. Sinurado ni Gu Xinghe ang lahat ng bagay sa opisina, walang ingat na naglalabas ng kanyang emosyon. Tumayo si Jai Xing sa gilid, hindi umiimik. Bakit hindi mo pinatay ang Qin Yu na iyon kanina? Biglang itinutok ni Gu Xinghe ang kanyang sibat kay Jai Xing. Pinandilatan niya si Jai Xing at nagngangalit na sinabi, kung pinatay mo si Qin Yu kanina, hindi magkakaroon ng ganitong gulo.
Hindi pa rin nagsasalita si Jiaxing, hinayaan si Gu Xinghe na magsuka ng mga kahalayan. Sa pagkakataong ito, biglang bumukas ang pinto. Sino ang nagpapasok sa iyo? Ikinaway ni Gu Xinghe ang kanyang kamay at isang sinag ng banal na liwanag ang nawasak. Gayunpaman, ang palad na ito ay madaling na-neutralize. Nang malinaw niyang makita ang mukha ng bagong dating, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Gu Xinghe. Dad, bakit ka nandito? Pagkatapos makita si Gu Zizhen, halatang kumalma si Gu Xinghe. Nagmamadali siyang yumuko na may kaba at takot na ekspresyon sa mukha. Tatay, ako. Sige, huwag ka nang magsalita ng iba. Pumalik ka sa pangalawang Mystic Realm. Ako na ang bahala sa mga bagay dito, malamig na sabi ni Gu Zizhen. Medyo ayaw ni Gu Xinghe, tatay, naging maayos ang lahat sa simula. Kaya ko nang lutisin ang sitwasyon ngayon. Resolve my A*S. Kung hindi ka babalik ngayon, natatakot akong hindi ka na makakabalik. Galit na sabi ni Gu Zizhen. Nang makitang talagang galit si Gu Zizhen, hindi nang ahas si Gu Xinghe na magsabi ng kahit ano. Pagkatapos, tumingin si Gu Zizhen kay Jiaxing na parang may gusto siyang sabihin, ngunit sa huli, umiling siya. Kayong lahat, bumalik sa akin, sabi ni Gu Zizhen sa malalim na boses. Paano ang Martial Arts Association of Jingdo? Tanong ni Jiaxing. Taglit na nag-isip si Gu Zizhen at sinabing, hayaan mong si Ziyahang ang humawak nito sa ngayon. Pumalik tayo at humiga sandali. Walang ibang sinabi ang dalawa. Noong araw na iyon, umalis si Gu Zizhen sa Martial Arts Association ng Jingdo kasama si Gu Xinghe. Ads by Pop Future. Hindi lang iyan, naglabas din ng pahayag ang Martial Arts Association ng Jingdo na nagsasabing paparusahan nila si Gu Xinghe ng mabigat. Ngunit alam ng lahat na ang tinatawag na matinding parusa ay wala. Para sa isang sandali, ang buong mundo ng martial arts ay galit na galit. Nakapatay siya ng napakaraming tao at umalis na lang ng ganoon. Aba, kailangan natin siyang bigyan ng paliwanag. Kung hindi mamatay si Gu Xinghe, hindi tayo susuko. Gayunpaman, walang tunay na epekto ang mga reklamong ito. Walang sino man ang makakapasok sa ikalawang lihim na kaharian. Bukod dito, wala silang lakas na hamanin ang pangalawang lihim na kaharian. Nang walang pagpigil sa samahan ng martial arts ng Jingdo, ang mga disipulong lumabas sa mga Mystic Realms ay naging mas mayabang. Kabilang sa mga ito, ang mga alagad ng Mystic Realm na kinakatawan ni Qiao Zun ay malupit sa martial arts world. Walang makakapidyaw sa kanila. Ang mga alagad ng prinsipe ng Corona ay hindi lamang kailangang harapin ang banta ni Hiteng, kundi kailangan ding tiisin ang kahihiyan ng mga disipulo ng Mystic Realm. Para sa isang oras, ang mundo ng martial arts ay napuno ng kalungkutan. Parami ng parami ang mga tao na nagtipon sa siyam na tugatog ng bundok. Ang mga taong ito ay nagtipon-tipon dito, umaasang matatanggap ang proteksyon ni Jiang He at Xu Weigo. Sa loob lang ng ilang araw, mahigit 100 tao na ang nagtipon sa siyam na tugatog ng bundok. Sa pagtingin sa mga martial artist na ito na dumating para humingi ng tulong, hindi maiwasang magalit si Chang Mang. Damn it! Isang grupo ng mga ingrate, bilasan mo at bumaba sa bundok. Ang mga mata ni Chang Mang ay kasing laki ng mga tansong kampana, at ang kanyang boses ay parang isang malakas na kampana, na yumanig sa mga tao hanggang sa punto ng panginginig. Ay treto kami bilang mga tagapagligtas ngayon, at babalikan mo kami bukas. Gusto ko talagang patayin kayong lahat. Halos 100 tao ang nagkatinginan, na wala ng salita. Mr. Chang, kayo ni Chinyu ay magkaibigan. Mangyaring magpadala sa kanya ng mensahe, na nagsasabi na kami ay bulag at handang humingi ng tawad sa kanya. Tama. Sabihin mo sa kanya na lahat tayo ay lubos na umaasa na makakabalik siya. Basta payag siyang bumalik, hihingi kami agad ng tawad. Nang marinig ito, lalong nagalit si Chang Mang. Kinuha niya ang kwelyo ng isang tao at itinaas ito sa ere. Ang galit sa kanyang puso ay tila sisubog na mula sa kanyang kamao. Papatayin muna kita at pagkatapos ay hihingi ng tawad sa iyo, sige. Kinagat ni Chang Mang ang kanyang mga ngipin ng napakalakas na nagbibitak. Ngayong walang nagmamalasakit sa iyo, gusto mo siyang tawagan pabalik.
Paano ka naging makapal ang balat? Ang magaspang na palad ni Chiang Mang ay napuno ng malaabis na layunin ng pagpatay. Parang pilit niyang pinipigilan ang sarili. Kalimutan mo na, nasa dilim din sila at hindi alam ang totoo. Umiling si Xu Weigo at sinabing. Napuno ng galit si Chiang Mang, ngunit wala siyang mapaglalabasan. Nakataas lang ang ulo niya at nagpakawala ng mahabang alulong. Pagkatapos, walang awa niyang itinapon sa lupa ang martial artist na iyon. Kayong grupo ng mga tao ay nararapat na mamatay. Inihagis ni Chiang Mang ang mga salitang ito at tumalikod para umalis. Ang siyam na tuktok na bundok na ito ay tila naging tanging dalisay na lupain, pati na rin ang kanlungan ng maraming martial artist. Ang mga bagay ay nabuo hanggang sa puntong ito, hindi banggitin ang mga mapagkukunan ng martial daw, maging ang kanilang kaligtasan ay magiging mahirap. Halos hinati ng grupo ni Kiao Zun ang lahat ng martial daw resources na mayroon sila. Ang lahat ay naglakas loob na magalit, ngunit hindi sila nang ahas na magsabi ng anuman. At libo-libong kilometro ang layo sa Heaven Gate Square, mayroong 300 tao ang natipon. Ang 300 taong ito ay ang mga nangungunang eksperto na maingat na pinili ni Qin Yu, at bawat isa sa kanila ay dumaan sa daan-daang laban. Ang kanilang mga ekspresyon ay mataimtim, at ang kanilang mga hitsura ay marangal, na para bang sila ay isang mahusay na sinanay na koponan. Tumayo si Qin Yu sa mataas na plataporma sa kanyang harapan, nakatingin sa mga tao. Pagkaraan ng ilang sandali, malamig na sinabi ni Qin Yu, ang 300 sa inyo, sundan mo ako pabalik sa bansang apoy, at umalis, agad-agad.